Ate, matagal ka nang sumusunod sa mga tuntunin at disiplina, tapos ngayon, maghahanap ka ng isang taong hindi ko pa nakikilala para maging bayaw ko? At saka, lilitaw siya eksaktong pagkatapos ng 17 segundo. Dumating na ang oras. Nasaan na siya? Wow! Nagpadala ng pagkain gamit ang paraglider. Ang galing! Tipid sa gas at kuryente. Oh, yate. Hello? Pa? Gusto mo bang maana ako sa kumpanya mo? At maging legal representative? Traffic. Parang aksidente sa eroplano ang itsura. Hindi na kita kakausapin. Malapit na ako. Oy, oy, oy. Salamat. Hindi mo kailangang magpasalamat sa asawa mo. Ano? Mali yata ang pagkakilala mo sa akin. Shujin ang pangalan mo. 23 taong gulang ka ngayon. 7 taon mula ngayon, magiging presidente ka ng isang kumpanyang may halagang 10 bilyon. Ikaw ang bayani ng buhay ko. Paano ako magkakamali? Talagang mahirap ang ekonomiya ngayon. Isang budol-budol. Ako pa ang naging target. Ang ganitong bagay, talaga namang walang madaling maniniwala. Sa madaling salita, ako ang magiging asawa mo sa hinaharap. Sa nakaraang buhay, namatay ako sa isang aksidente. Hindi ko inaasahan na muling mabubuhay. Alam ko ang magiging tagumpay mo sa hinaharap. Sa bandang huli, magkakasama rin tayo. Kaya, pakiusap, maging mabilis tayo. Magpakasal tayo at magkaanak. Nakapag-check-in na ako ng kwarto. Sa nakaraang buhay, ito ang paborito mong... Kwartong may waterbed. Waterbed? Ano ba yan? Hello? Pa? Nasa harap na ako ng pinto. May tao na gustong magpatuloy ng lahi ng mga shoe. Pupunta na ako dyan. Ngayong araw, ang iyong ama ay hihikayat sa iyong maging legal representative ng kumpanya. Ang iyong stepmother, isusumbong kanya sa bilangguan. Pakiusap, huwag kang magpapaloko. At saka, ang kapatid mo ay... Ay, pasensya na. May in-order ang kliyente ng on-time guarantee. Kapag na-late ako, mababawasan ang pera ng isang bilyonaryong presidente. Alis na ako. Ate, siya na nga ang hinahanap mo? Siyempre, Eh bakit siya tumakbo? Pupuntahan ko na siya at hulihin. make sure, naniniwala ka sa Buddha, di ba? Ha? Ikaw? Ikaw ang Budistang iginagalang ng buong Jiangzhou. Ako ang tunay mong kapatid. Ako, syempre, naniniwala ako. Ayon sa Buddha, may koneksyon ang aming mga kaluluwa sa nakaraang buhay. Pagkatapos ng isang quarter of an hour, kung hindi siya lalabas, tapos na ang aming pagkakataon. Jianhe, ang pamilya nating Shu, sa Buddha Girl humingi, puro magagandang kapalaran ang nakuha. Ang paghina ng kumpanya, may pag-asang mapipigil na. Hawak ng Buddha Girl ang buong real estate industry ng Jiangzhou. Kami sa Jiangzhou at ang mga pamilya roon, lahat gusto humingi ng kapalaran sa Buddha Girl. Pero hanggang ngayon, ni mukha niya'y hindi pa namin nakikita. Walang puso ang Buddha Girl, malinis ang isip. Ang anak natin, kung gustong umakyat at maging manugang ng pamilya Yu, maliit ang tsansa. Tay, ang kailangan mo, dinala ko na. Naghirap ka. Balak kitang ipasok sa Shu Group para magmana. Tay, bigla naman. Magre-retiro ka na ba ng maaga? Ako, para sa kapatid mo, nakahanap ng magandang kapalaran. Ang grupo, ipagkakatiwala muna sa'yo. Ito ang Corporate Representative Agreement. Tingnan mo. Ngayon, hihikayatin ka ng tatay mo na maging corporate representative.
ang stepmother mo, isusumbong ka sa kulungan. Huwag kang pumayag. At saka, ang kapatid mo, siya ay... Tay, sa corporate representative agreement na ito, walang binanggit na shares. Oo, nakalimutang i-print. Jing, nagkakamali ka. Pananagutan lang ang hawak mo, hindi karapatan. Paano naman mangyayari yon? Dito, may isa pang dokumento. Ang kapatid mong si Shu Yuwei, nakabangga habang lasing at tumakas. Sana pirmahan mo ang sertipikasyong ito na aminin ikaw ang nagmamaneho. Tatay, pagkakamotorsiklo habang lasing at pagtakas, makukulong ka niyan. Gusto mo, ako ang mag-ako ng kasalanan ng anak mo sa labas? Ano ang sinasabi mo? Anak sa labas? Kapatid mo yan. Kapatid ko lang ang isinilang ng iisang ina. Anak yan ang pagtataksil mo. Paano ko siya tatanggapin? Ikaw. Kinonsulta ko na ang abogado. 3 taon lang daw ang pinakamatagal na pagkakakulong. Pagkalabas mo pagkatapos ng 3 taon, ang shares mo sa kumpanya, dadagdagan ko ng hanggang 3%. Sa'yo na ang kumpanya pagkatapos. 1 taong pagkakakulong para sa 1% na shares. Ikaw, ang bait-bait mo naman. Hindi sapat? Kung hindi sapat, dadagdagan ko pa. Gagawin kong 6%, pero hindi na pwedeng dagdagan pa yan. Ang gantong klasing pagkakataon, bihira lang yan. Sige, pumapayag ako. Pumapayag akong ipasa. Ang gantong pagkakataon sa kapatid. Tumigil ka. Ang kapatid mo, malapit nang magpakasal sa Budistang prinsesa ng Jiangzhou. Malaking bagay ito para sa buong angkan natin. Tatay. Paumanhin. Ayokong mahirapan si Kuya Jing. Ako na lang ang magpapakulong. Inay, masakit ang binti ko. Samahan mo akong mag-surrender. Jianhe, Naku, Yuwei, ang kasal mo sa Budistang prinsesa, na plano na lahat. Paano ka namin papayagang mag-surrender? Ito, personal na usapan ko ito ni Xu Jing. Wala kang kinalaman dito. Tumigil ka. Kung lalabas ka sa pintuang ito ngayon, alam mo ang kahihinatnan. Anong mangyayari? Dahil lang ba isa akong rider o delivery boy, kailangan kong palitan ng anak mo at magpakulong para sa kanya? Noon, ako ang laging number 1 sa klase. Ikaw ang nagpahinto sa akin para tulungan ka. Ano ang nangyari? Pagkamatay ng nanay ko, dinala mo ang anak mo sa labas at pinalaki mo siya sa tabi mo. Ako, napilitang maging rider para mabuhay. Yung bahay mo, siya lang, may 5 silid. Ako, kahit sariling sipilyo at tuwalya, wala. Maging sa pagkain, mga empleyado mo muna ang kumakain. Pagkatapos nila, yung mga tira-tira na lang ang para sa akin. Ngayon, pagdating sa pagpapalit at pagkakulong, ako naman ang nauuna. Jianhe, Ma, wag na kaya. Ayoko nang mahirapan pa si Kuya Jing. Ako na ang magpapakulong. Hoy, Yuwei, may mahalagang tungkulin ka. At saka, sino ba ang hindi nagkakamali? Di ba? talagang naging responsable na ang anak. Kumusta, Hipag? Sino ang hipag mo? Sakay na po, Hipag. 100 milyong dote ay nakahanda na sa bahay. Nakonekta na po para sa inyo ang pinakabagong order sa LA.me. $100 milyong dote. Kahit yung perang isinusunog ko para sa nanay ko, hindi ganoon kalaki. Ate, ayaw niya sa 100 milyong dot. Nagdi-deliver pa siya ng pagkain. Hindi siya yung tipo ng tao na mahilig sa pera. Ano ba ang gusto niya? O kaya, tapos na ang tadhana ninyong dalawa. Tapos na ba talaga? Malalaman lang natin yan pag pumasok na. Ibigay mo sa akin ang keycard ng water bedroom. Ate,
Sumakay ka at habulin mo siya. Bakit ka tumalon sa bangin? Puro matatandang puno ang palibot. Bundok nating lahat yan. Pag nasira, walang magbabayad. Yung babaeng yon, ano ba talaga ang pinanggalingan? Scam ba yan? Pero yung mga bagay na yon, tama nga ang sinabi niya. Hindi scam. Asawa mo ako mula sa nakaraan. Bumalik. Gusto kitang bigyan ng anak para mabayaran ang panghihinayang noong nakaraan. Hindi, ikaw. Paano ka nakasakay? Tumalon ako mula sa bundok. Yung tatay mo, hindi ba niya sinulsulan na maging legal representative ng kumpanya? Yung stepmother mo, gusto kang pagbintangan. Oh, at yung kapatid ko, nagmamakaawa pa. Nagmamakaawa? Hindi yun pagmamakaawa. Gusto niyang maghanap ng magmamaneho para mabangga ka. Noong nakaraan, dahil sa aksidente, naputol ang isang paa mo. Kung hindi, ang tagumpay mo ay higit pa sa 100 bilyonaryong presidente. Kumakatha ka lang. Kahit 100 bilyonaryong presidente. Si Xu Youwei, walang bayagyang ugali niyan. Mangahas pa siyang magpabangga sa akin? Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Katulad ng nakaraang buhay, nandito pa rin siya. Pinoprotektahan ako sa oras ng panganib. Ayos lang ako. Pero, nadumihan ang damit mo. Okay lang kung madumihan ang damit, basta't ligtas ang tao. Hindi ko mapapatawad. Talagang hindi mapapatawad. Ate, okay lang ba kayo ni kuya? Wag na si kuya. Medyo madumi lang ang laylayan. Hindi naman ako nabangga. Ang lakas ng loob na atakihin ang aming pamilya. Hihilahin ko na siya mula sa loob ng sasakyan. Patay man o buhay, gusto kong makita kung gaano kalaki ang bayag niya. Ang kapatid mo, sinadya ka pa ring banggain ng sasakyan. Xu Youwei. Eh di ngayon, nasunog na siya? Walang tao sa loob. Gumamit siya ng driverless technology. Tapos nagreklamo siya sa pulis para isisi ito at palitan ang makukulong. Naku, grabe naman. Okay lang kung ako ang binangga. Pero ikaw, kailangan ko pa bang bayaran? Ate, walang tao sa loob. Sus Mariosep. Itong sasakyan, baka hindi rin gusto kay kuya. Kaya nagkatawang tao na lang at sumalpok. Driverless. Tama nga ang sinabi mo. Ako na ang bahala dito. Mauna ka na sa waterbed room at hintayin mo ako. Wala ka namang kinalaman. Bakit mo aasikasuhin? Ang delivery mo, malapit ng malate? Kuya, alis na tayo. Hoy, hindi. Hindi. Pumasok ka. Sa nakaraang buhay, ikaw ang laging nakatayo sa tabi ko para protektahan ako. Ikaw ang nagturo sa akin ng lahat ng alam ko ngayon. Sa buhay na ito, ako naman ang magpoprotekta sa iyo. Lahat ng mga basurang nagnanais na saktan ka ay dapat magbayad. Ate, naihatid ko na ang asawa mo. Yung tao na sinabi mong sundan ko, pumasok sa restaurang ito. Salamat sa hirap. Ate, maraming tao sa taas. Sabay na tayong umakyat. Yung tungkol sa asawa mo, ako na ang bahala. Babalik agad ako. Narinig ko, kamakailan lang sa Jiangzhou, sumisikat na si Tiger Lord. Malaki na ang negosyo niya. Oo nga. Sino ka? Yung mga boss sa Jiangzhou, nasa loob, may pulong. Walang papasukin na. Hindi
importante. Sino siya? Hindi ko kilala. Hindi rin siya kasama ko. Sino ang nagpasok sa kanya? Mag-isa lang siyang dumating. Akala ko kasama ng isang boss. Nanfosi, sino ang bumangga kay Shujing? Ikaw pala. Ako ang bumangga. Ano ngayon? Leopard. Oo, ano ang nangyari? Boss, pinagawa mo sa akin, yung delivery boy. Nasira ng babaeng ito. Ano? Ayaw mo pa rin sumunod? Ha? Gusto mo bang samahan kaming maglaro para mawala ang inip? Ha? Yung masamang babae ng Yu family. Nasa baba. Ang bunso ng Yu family, mabagsik at malupit. Ang panganay, walang puso at awa. Nasa baba, ang bunso. Ibig sabihin, ikaw ay yung nasa Nanfosi, ang misteryosong dragon, ang Buddha girl ng Yu family? Nanfosi, ikaw ang nagbabangga kay Shujing? Si Shu Yuwei ang nagpabangga sa kanya. Binayaran niya kami para gawin yon. Nakikiusap ako. Nasa panahon ako ng pagpipigil. Ayaw kong masira ito. Wala akong pakialam kung sino kayo sa Jiangzhou, kung boss, o panglima, o pinakabata. Mula ngayon, kapag narinig ninyo ang pangalang Shujing, yumuko kayo at magpakumbaba. Jingqing Grand Hotel. Waterbed rooms sa 5-star hotel. Totoo ba yan? Kuya Shujing, hinahalikan mo ako. Paglaki mo, pakakasalanin mo ako. Sige, pag malaki na si Xiao Yuer, isuot mo ang matingkad na pulang gown at maging nobya ko. Totoo man o hindi, bayaran ko muna. Naghihintay pa sa akin si Xiao Yuer. Madaling araw ngayon, malapit sa South Buddha Temple, naganap ang isang malubhang aksidente sa sasakyan. Ang salarin ay kasalukuyang takas pa rin. Lubos na hinahanap ng pulisya. Nanay, tatay, siguro magpapakulong na lang ako. Ayoko na maging pabigat pa kay Kuya Jing. Dapat bilisan mo, Jianhe. Anong kinakabahan mo? Isang umaga na ang lumipas, dapat nakaisip na yan. Siya? Hindi kailanman nangahas na sumuway sa plano ko. Naglakas loob siyang ibinaba ang tawag ko. Sa loob ng 10 minuto, kung hindi siya tumawag pabalik, habang buhay siyang hindi makakabalik sa bahay na ito. Hindi ako naniniwalang magagawa niya yon. Paumanhin po, ang Jingqing Grand Hotel ay walang food delivery service. Kung kayo po ay naghahatid ng pagkain, ako na po ang bahala. Excuse me, ito ba ang room card ng hotel ninyo? Kagalang-galang na black card guest. Maligayang pag-uwi. Maligayang pag-uwi, mahal na bisita. Talagang 5-star hotel. Napakaganda ng serbisyo. Si President Yu ay nakausap na namin. Sundan niyo po ako. Sino pong President Yu? Siyempre po, ang may-ari ng hotel namin, si Yu Zhaoqing, ang aming Jingqing Hotel, ang nag-iisang SVIP Black Card, ibinigay po sa inyo ni President Yu. Ang may-ari ng 5-star hotel. Seryoso pala siya. Boss Yu, nakarating na ang bisita sa hotel. Asikasuhin mo ng mabuti. Kumusta na ang pag-aayos ng kwarto? Si Yao Liu, ang Jingqing Suite No. 1. Handa na ba? Malapit nang mag-check-in ang bisita.
Manager Wu, ayon sa mga gusto na ibinigay ni Boss Yu, inaayos na ang mga detalye. Inaasahang matatapos ang pag-aayos sa loob ng 5 minuto. Sige, pupunta na ako diyan. Opo. Bisita, rito po kayo. Magtatanong lang ako, ano ba yung water bedroom? Nagbibiro po kayo. Ayon po kay Boss Yu, ito ang paborito ninyong estilo ng kwarto. Jian He, lampas na sa 10 minuto. Baka pwede mong tawagan ulit. Kung talagang hindi kaya, magpakumbaba ka na lang kay Xu Jing. Ang anak natin, ang paghingi ng tulong sa Diyosa para sa pag-ibig, hindi pwedeng maantala. Binalak niya ako. Ito. Hindi rin sumasagot ang telepono. Anong gagawin natin? Ako. Hindi naman talaga ako. Makukulong, no? Huwag kang mag-panic. Itong batang to, nag-aasta lang yan parang bata. May kakilala ako. Si Yu Chaoqing ba ito? Binibining Yu? Sino po ito? Ako si Xu Jianhe sa Nanfo Temple. Ako yung nag-abot sa inyo ng marriage proposal. Naalala nyo pa ba? Ginoong Shu? No? Siyempre naman, naalala ko. Binibining Yu, kung pwede po sana. Magkita tayo para pag-usapan ang kasal. Pumunta ka sa Jingqing Grand Hotel. Ang pag-uusapan natin, hindi lang ang kasal. Sige, pupunta na kami diyan. Banggain. Si Xu Yue ang nagpabangga. Binayaran niya kami para gawin yon. Kanina, tumawag ako kay Binibining Yu. Pumayag siyang kausapin tayo tungkol sa kasal. Ang ibig mong sabihin, tutulong siya sa problema ng anak mo? Para sa kanya, madali lang yon, di ba? Ang Buddha maid, mahigpit ang mga alituntunin at disiplina. Walang puso, walang damdamin. Ako, maaasahan ko ba talaga siya? Huwag mong maliitin ang sarili mo. Ang Buddha maid na yon, naniniwala lang siya sa Buddha. Hindi naman siya madre. May pangangailangan din siya na mag-asawa at magkaanak. Basta't tanggapin niya ang pagkakataong ito, ibig sabihin, handa siyang bigyan ka ng pagkakataon. Ayos yan. Pero hindi lang naman ako ang anak mo. Ang kasal na sinasabi ng Buddha maid, baka naman para kay Kuya Jing. Kumpara sa iyo, si Jing, isang hamak na delivery rider lang. Nagustuhan pa siya ng isang Yu na kontrolado ang real estate sa buong Jiangzhou. Maliban na lang kung sa nakaraang buhay, iniligtas niya ang buhay nito. Ma, wag mong sabihin yan kay Kuya Jing. Basta't mapapayagan ng budistang babae, ang relasyong ito, yung aksidente mo sa Nanfo Temple, hindi na kailangan ng kapalit. Sa kapangyarihan ng pamilya Yu, isang daliri lang ang kailangan para mapigilan yan. Salamat pa, Ma. Ginoong Xu. Ito ang eksklusibong kainan. Para sa Jingqing Suite no isa, magsimula na po kayong kumain. Paparating na si Boss Yu. Ibinabalik ko lang ang room key. Si Boss Yu at ako, mga estranghero lang. Kailangan ko pang mag-deliver ng order. Mag-deliver? Tumawag ang amo ko. Napakasungit niyang tao. Siguro, sinisigawan na naman ako para magtrabaho. Hello, Xiao Shu. Boss, Xiao Shu. Ngayong buwan, ikaw ay magpahinga ng maayos. Huwag ka nang pumasok. Boss, may mga bagay talaga ako nitong mga nakaraang araw. Yung pagde-deliver, sisikapin kong gawin. Hindi, espesyal na inaprubahan ng kumpanya ang isang buwang bakasyon para sa'yo. Sahod mo, tuloy pa rin. Hindi. Tripleng sahod. Pagod na pagod ka na rin itong mga nakaraang araw. Ingatan mo ang iyong katawan. Yung ipinag-utos ng iyong miss, natapos ko na. Binigyan ng bakasyon si Xu Jing. Sahod, tuloy pa rin. Kulang na kulang yan. Yung kumpanya mo, binili na ng ate ko. Mula ngayon, si Xu Jing, ang magiging amo mo. Mukhang naayos na ang problema ni Ginoong Xu. Baka sa kumpanya, may adjustment sa operasyon. Swerte lang at nakapagpahinga.
Kung gayon, anong dahilan pa para hindi mo tikman ang mga pagkaing ito? Talagang karapat-dapat sa titulong pinakamagandang hotel sa Jiangzhou. Ang ganda ng dating. Maliit na bahagi lang ito ng imperyo ni Funi. Kapag naayos na ang pagpapakasal ninyong dalawa, lahat ay magiging sa iyo. Yue, napakatalino mo. Pagpipinta, eskultura, imbensyon, paglikha, bihasa ka sa lahat. Hindi magtatagal at mapapansin ka ni Foni. Tama, hindi tulad niyang... Shujing, bakit siya nandito? Peta. Nabuhay pa siya sa aksidente? Oy, mahal. Masarap ba ang pagkain? Lahat yan ay paborito mo. Mahal, yang tawag na yan, huwag mong gamitin ng basta-basta. Pero salamat sa pag-aasikaso. Paano mo nalaman ang numero ko at mga gusto ko? Alam niya pati ang paborito kong spicy steak noong bata pa ako. Sa nakaraang buhay, sinasaulo ko na ang numero mo. Mga gusto mo? Mababaw yan. Alam ko rin na may nunal ka sa puwet. Hindi, ikaw. Nag-iimbestiga ka sa akin? Ano? Bakit nandito ang tatay ko? Gusto kong maging saksi sila. Ami tuwafo. Nung tinanggal mo ko sa contacts mo, ang tapang mo noon ah. Ngayon, may mukha ka pang sumunod dito. Inimbita ako ni Boss Yu. Boss Yu? Ikaw ba talaga ang inimbita ni Boss Yu? Ang pakay niya ay makipag-usap sa pamilya natin tungkol sa kasal ni Yue. Inimbita niya ang buong pamilya natin. Para makipag-usap tungkol sa kasal. Siya ay isang Buddha girl. Hindi bulag. Kuya, huwag ka nang mainggit. Hindi mo lang tinanggal sa contacts si Papa. Tinanggal mo pa sa contacts. Ginamit mo pa ang pangalan ko para magpakasasa sa hotel ni Miss Yu. Pero kahit papaano, ayusin mo naman ang sarili mo para hindi ka makahiya sa pamilya natin. At makaapekto sa pag-ibig ng bunso kong to. Ikaw, na kailangan pang palitan ng iba para makulong. May karapatan ka pang manghamak sa akin? Anong pakikipag-usap mo sa kapatid mo? Nakalimutan mo na ba ang mga alituntunin na itinakda ko para sa iyo? Kung gusto mong kumain, dapat hintayin mong matapos kaming lahat kumain. Saka ka palang pwede. Tumayo ka. Ikaw? Hinayaan mo talagang hindi mo sundin ang sinasabi ko. Tatay, wala tayo sa bahay ninyo. Hindi na po umiiral ang mga patakaran ninyo dito. Tigilan mo na, tatay. Gusto kumain ni kuya. Hayaan mo na lang siya dito para kumain. Sa wakas, sanay na siya sa mga tirang pagkain. Kaya bihira lang siyang makakain ng masarap. Yue, ikaw talaga ang matino. May mahalagang bagay tayong dapat asikasuhin ngayon. Hindi natin pwedeng mag-iwan ng masamang impresyon kay Miss Yu. Manager? President Xu. Humanap ka ng damit na presentable para sa kanyang isuot. Tingnan mo ang suot niya ngayon. Parang ano ba yan? Kayong dalawa, bakit hindi niyo siya sinasabihan? Paano kung mag-iwan ito ng hindi magandang impresyon kay Miss Yu? Ano na lang ang gagawin natin? President Xu. Si Ginoong Xu ay isang mahalagang bisita na inimbitahan ng aming presidente. Okay lang kung medyo kasual ang suot niya. Walang problema. Mahalagang bisita? Siya? Presidente Xu. Presidente Xu. Bakit biglaan niyo kaming inimbitahan para kumain? Mabuti po, Presidente Xu. Mabuti po, ma'am. Tatay, ano bang nangyayari? Ang kasal mo sa Buddha Girl, mas maraming saksi, mas mabuti para sa atin. Naiintindihan ko na. Inimbitahan ninyo ang lahat ng kilalang tao sa Jiangzhou, tatay. Sa huli, kahit hindi pansinin ng Buddha Girl ang mga tao, kailangan pa rin niyang pansinin ang sitwasyon. Paano siya makakatanggi sa kasal ko? Jianhe, napaka-maingat mo talaga. Malapit nang ikasal ang aking anak, kaya naisip ko agad na ibahagi ang balita sa inyong mga kasama. Presidente Xu.
Hindi gaanong mapayapa ang mga araw ngayon. Kinuha na si Akon kaninang umaga. Hindi mo alam kung gaano kabagsik ang Buddha girl ng pamilya Yu. Ang Buddha girl? Nasaktan ni Akon ang isa sa kanyang mga tao. Sabi nila, vegetarian siya at nagdarasal, at simple lang ang pamumuhay. Pero kapag kumilos na siya, wala akong nakitang mas mabagsik pa sa kanya. Para siyang isang masamang Diyos. Ano ba talaga ang nangyari? Sa madaling salita, isa lang. Sa Jiangju, huwag mong subukang awayin ang isang tao na nagngangalang Xu Jing. Kapag nakita mo siya, dapat yumuko ka. Hindi, Ginoong Hu. Anong sinabi mo kanina? May masayang okasyon sa bahay mo ngayon. Huwag nang pag-usapan ang masamang pangyayaring iyon. Ang anak na lalaki ni Ginoong Xu, ngayon ba'y may babaeng magpapakasal dito? Sa totoo lang, iyon nga ang sinasabi ninyo kanina. Ang Buddha girl ng pamilyang Yu. Totoo ba yan? Hindi ko narinig yan. Magpapakasal ang Buddha girl? Maraming mayayamang pamilya ang nagtangka. Pero hindi man lang siya nakita. Ginoong Xu, ang anak mo. Kaya ba? Hindi tumitingin sa estado ang Buddha girl. Tanging tadhana lang ang tinitignan. Yuwai? Batiin mo ang mga tiyo at amain natin. Kumusta po, Ginoong Hu? Kumusta po, Ginoong Nan? Kumusta po kayong mga tiyo? Kanina'y sinasabi ninyo na nahuli si Tiyong Kun? Kailan siya nahuli? Sabi na nga, huwag nang pag-usapan ang masamang pangyayaring iyon. Ginoong Xu, bakit nakaupo dito ang isang delivery rider, Xianga, para makisalo sa masayang okasyon ninyo? Mukhang masarap ang kinain niya ah. Siguro si Ginoong Xu ay natatakot na may matirang pagkain. Kaya pinadeliver na lang pabalik sa bahay niyo. Siya ay ang panganay kong anak sa dati kong asawa. Siyempre, hindi siya makakapantay kay Yue. Dinala ko siya rito ngayon para lang makakita ng iba't ibang bagay. Ginoong Xu, ang lalim mong maglihim ha? Matagal na kitang kilala, pero hindi ko alam na may panganay kang anak. Ang anak ng isang kagaya mong Ginoong Xu ay nagde-deliver. Gaano ba kalaki ang galit ninyo ng dati mong asawa? Sino ang nakakaalam? Tawagin mo akong Ginoong Hu. Sa akin ka na lang sumunod sa hinaharap. Huwag ka nang mag-deliver. Mas gugustuhin ko pang mag-deliver habang buhay kaysa tawagin kang Ginoong. Xu Jing, paano ka nakikipag-usap kay Ginoong Hu? Wala ka bang modo? Xu. Xu pala ang pangalan mo. Sandali. Anong pangalan niya? Xu Jing ang pangalan niya. Anak siya ng aking dating asawa. Palagi siyang nasa labas. Pinabayaan ko lang siyang lumaki. Kulang sa pakikisama. Ginoong Hu, pasensya na sa kahihiyan. Xu Jing. Siya pala si Xu Jing? Wala akong pakialam kung kayo ang pinakamakapangyarihan sa Jiangzhou o kung pangilan man kayo. Sa hinaharap, kapag narinig ninyo ang pangalang Xu Jing, ibaba ninyo ang ulo ninyo. Ginoong Tiger, anong nangyari sa'yo? Xu Jing, mag-sorry ka kaagad kay Ginoong Tiger. Anong kasalanan ko? Bakit ako magsusorry? Ginoong Xu, wala namang ginawa ang anak mo. Ako ang may problema. Sa susunod, tawagin mo na lang akong Xiao Hu. Jianhe, bakit parang natakot sila nang marinig ang pangalan ni Xu Jing? Ginoong Xu, pwede bang magtanong? Tungkol sa kasal. Sino ba talaga ang ikakasal? Halatang halata naman kung sino. Siyempre si Yue. Hindi naman siguro si Xu Jing, di ba? Baka nagkamali ako ng narinig na pangalan. Ako mismo ang nagabot ng kasunduan sa kasal. Nakasulat talaga ang pangalan ni Yue. At sa hinaharap, si Yue ang magiging susunod na tagapagmana ng Xu Group tungkol naman sa kanya. Kuya, alam kong nahihirapan ka. Gusto mo lang kumain ng masarap. Pero hindi naman kailangan na galitin mo si Papa. Kuya, nakapak na yung pagkain. Uwi na muna tayo. Kung hindi ka aalis, papabanggain kita ulit. Beta ka. Kuya, iniluto ko pa nga ito para sa'yo. Bakit mo ako sinasaktan? Ano ba talaga ang kasalanan ko? Jianhe, kontrolin mo naman ang anak mo.
Shu Jing, akala mo ba masyado akong mabait kaya ganyan ka na sa akin? Boss Shu, huwag kang magpadalos-dalos. Hindi pwede yan. Kung sasaktan mo si Shujing, baka magkagulo. Anak ko to, pinapagalitan ko lang. Anong magiging problema? Tay, alam mo ba kung ano ang nangyari nang umalis tayo sa Nanfo Temple? Dahil lang hindi ko siya pinagtakpan at pinalitan sa kulungan, sinadya niya akong banggain. Ganun ba? Oo, ako ang nag-utos sa'yo na pagtakpan ako. Ako ang gustong mambangga sa'yo, pero hindi talaga dahil naiinggit ka sa akin dahil kinagigiliwan ako ng Buddha Girl. Naiinggit ka. Dahil mas gusto ako ni tatay kaysa sa'yo. Jianhe, may sugat sa pa si Yue. Palagi siyang nasa tabi natin. Paano niya magagawang mambangga? Mahirap ba intindihin? Lasing siya ng mambangga. 2 patay, 2 sugatan. Dahil hindi ko siya pinagtakpan, ginamit niya ang sasakyang iyon para banggain ako. Gusto niyang ipasa sa akin ang 2 aksidente. Katarantaduhan. Isang aksidente lang talaga. Ma, umalis na tayo. Dalhin mo na ako sa ospital. Sa ganito kong kalagayan, hindi na rin siguro ako makakapagpakasal sa Buddha Girl. Yue, huwag kang mag-alala. Kung may inapi sa'yo, ipagtatanggol ka ng tatay mo. Mabilis ka? Shu Jing, ipinaalala ko sa'yo na tulungan mo ang kapatid mo. Kung hindi mo man siya matulungan, ginawan mo pa siya ng masama. Sobrang disappointed ako sa'yo. Kung hindi kita pagsasabihan ngayon, lahat ng tao mag-iisip na may kinikilingan ako. Tay, sa tingin mo ba, may gagamit ng sariling buhay bilang biro? Mula ng bata ako, naniwala ka ba kahit minsan o nangyaring pinahalagahan mo ako? Wala ba akong ginawa? Bago ako mag-7 taong gulang, naglagay ka na ng tuntunin para sa akin. Pinagbawalan mo akong kumain sa hapag. Sabi mo, para raw masanay sa konsepto ng paggalang at pagiging mababa. Bago ako mag-13, ni minsan, hindi mo ako pinuri. Sabi mo lang sa akin, mas mabuti raw na ngayon pa lang, sa pamilya na ako inaapi kaysa sa ibang tao sa hinaharap nang dalhin mo si Shu Yue sa bahay natin. 16 na taong gulang na ako. At mula noon, saka ko lang nalaman na ang mga nakababata ay pwede palang kumain sa hapag. Na kapag ako mismo ang nag-ayos ng kama ko, makakatanggap pala ako ng papuri mo. Na kapag siya ang nagkamali, ako ang dapat managot. Hindi ako kailanman nagalit dahil sa pagtrato mo sa akin. Hindi rin ako lumayo dahil sa pagiging malamig mo. Kuya Jing, sinuntok niya ang mata ko. Ang sakit. Parang mabubulag na ako. Tay! Jianhe, kapag may mali ang anak, kasalanan ng ama. Kung hindi mo siya paparusahan, ako na ang gaganti para sa anak ko. Ang ingay dito. Gusto ba nilang gibain ang hotel na ito? Miss Yu, si Su Jianhe ang nag-utos sa amin. Kung may nasaktan man kami, patawad po. Yu Chaoqing, grabe naman to. Tingnan mo ang sarili mo. Sa hotel ni Miss Yu, nanggugulo ka pa? Nakakakahiya yan. Miss Yu, hindi. Maliwanag na pagkakamali lang. Ako na muna ang humihingi ng paumanhin sa ngalan niya. Tungkol sa kasal ninyo ng anak ko, dumating kami rito nang may tunay na hangarin. Ayaw lang naming may makagulo sa inyo. Kasal sa anak mo? Oh, Yue. Hindi ko inakalang ang Buddha Girl sa totoong buhay ay mas kahanga-hanga pa kaysa sa inaasahan. Miss Yu, alam kong ikaw ay isang deboto ng Buddha, ayaw sa away. Kanina, iyong walang utak na iyon ang nagpagalit sa amin. Yung suot mo ngayon, mukhang desidido ka na sa kasal, di ba? Tama. Desidido na. Malapit nang dumating ang dote. Doubt? Mukhang handang-handa ka na. Ito naman, ang anak ko, si Shu Yue. Alam ko, sa bagay ng kasal, naniniwala ka sa tadhana. Ang tadhana ang magpapasiya sa habang buhay, di ba? Unang pagkikita pa lang ninyo, kayo, magkakilala ng mabuti. Ma, ikaw. Miss Yu, ano ba ang ibig mong sabihin? Sa tingin mo gusto ko ang isang lumpong tulad niya? Ang dami mong sinasabi, parang nagdarasal ka. Honey, huli na ako. Ang tawag na asawa. Hindi ko kayang tanggapin. Bakit naman? Dahil hindi ka sumama sa akin sa water bedroom. Binibining Yu, baka nagkakamali ka.
Sa kasulatan sa kasal na ibinigay ko sa iyo, ang nakalagay ay pangalan ni Xu Yuwei. Hindi si Xu Jing. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. May iba nga palang tao? Mukhang nagkamali nga ako. Okay lang kung nagkamali. Kailangan mo lang ulit kumpirmahin. Ayos na yon. Kaya pala ako'y nakilala mo bilang kapatid ko. Binibining Yu, dahil kanina'y sinaktan mo ang nanay ko. Kung magpapakasal tayo balang araw, inaasahan kong humingi ka ng paumanhin sa nanay ko. Humihingi ng paumanhin? Ang gusto ko ay siya. Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, papatayin kita. Binibining Yu, hindi pwedeng ganon. Sa kasulatan sa kasal, ang nakasulat ay pangalan ng anak ko. Kung hindi mo itutuloy, iyon ay pagtataksil sa pangako. Tungkol naman sa paghingi ng paumanhin, hayaan mo na. Hindi kasalanan ang hindi alam. Kinamumuhian ko ang mga taong taksil at sumusuway sa mga alituntunin. Ganoon ba ang anak mo? Hindi, talagang hindi. Sa halip, itong si Xu Jing ay maaring sangkot sa aksidente. Ganoon ba? Si Xu Jing ay sangkot sa isang aksidente dahil sa pagmamaneho ng lasing. At higit pa rito, pinagbintangan pa niya si Yuwei na bumangga sa kanya. Ang ganitong klaseng tao ay talagang hindi ang tamang kapartner para sa iyo. Binibintang niya ako. Ang sangkot sa aksidente ay hindi ako. Pumunta ako rito ay para ibalik sa iyo ang katarungan. Ayon sa ulat, may tao sa lugar na ito na may kinalaman sa aksidente sa Nanfosi kung saan 2 ang namatay at 2 ang nasugatan. Ayon sa investigasyon, madaling araw ngayon sa Nanfosi, ang parehong sasakyang sangkot ay sunod-sunod na nakagawa ng 2 aksidente. Ang una, ang sasakyang sangkot, ay bumangga sa isang pamilya ng 4. 2 namatay, 2 ang nasugatan. Ang pangalawa, ang sasakyang sangkot ay bumangga sa guardrail at sumabog, muntik na magdulot ng sunog. Narinig mo na? 2 aksidente. Nakapatay na siya ng tao, tumakas pa. Tapos, ako naman ang susubukan niyang banggain. At ako pa ang isisisi. Pa? Hindi talaga ako yun. Ang sasakyang sangkot ay nakarehistro sa pangalan ng Xu Group. Madaling araw, sino ang nagmamaneho ng sasakyang sangkot? Inspektor, ang nasa Nanfosi ng madaling araw ay siya. Siya ang nakabangga. Ako ang nakabangga? Kung talagang kaya ko ang ganoon, okay lang. Kasong, hindi ko kaya. Wala akong sasakyan. Wala rin akong lisensya. Kalokohan. Noong 18 taong gulang ka, binilhan kita ng sasakyan. Pinag-aral pa kita para magkaroon ng lisensya. Ang binigyan mo ng sasakyan ay si Xu Yuwei, hindi ako. Ang sasakyang yon, ibinigay mo yon sa kanya, sa araw ng kanyang kaarawan. Di wag kang magpanggap na kawawa naman. Pagkatapos mong mag-adulto, binibigyan kita ng baon na hindi bababa sa 100,000 pesos bawat buwan. Naipon mo na yan sa loob ng maraming taon. Hindi ka makabili ng sasakyan? Hindi makapag-aral para sa lisensya? Noong 16 na taong gulang ako, mula nang iuwi mo si Xu Yuwei sa bahay, hindi na ako nakatanggap ni piso mula sa'yo. Leon, sabihin mo sa kanya, magkano ba ang binibigay mo sa kanya na baon bawat buwan? Ako, hindi ko ibinigay. Sa tingin ko kasi, wala siyang pinag-aralan at wala ring kakayahan. Natatakot akong magkamali siya, kaya pansamantala, ibinibigay ko kay Yuwei para itabi para sa kanya. Ikaw. Kino-confirm namin ang pagkakakilanlan ng suspek. Pakiusap, sagutin mo ang tanong ko. Ikaw ba ang nakabangga? Wala siyang lisensya, ibig sabihin hindi na siya makakapagmaneho? Ninakaw niya ang susi ng sasakyan namin. Nagmaneho ng walang lisensya, doble ang kasalanan. Inspector, totoo pong nasa Nanfosi siya ng madaling araw, pero ang sasakyan, imposibleng siya ang nagmaneho. Mayroon ka bang ebidensya? Ako ang nagmaneho. Ako mismo ang gumawa ng glider. Doon ako pumunta sa Nanfosi. Glider? Isang delivery rider, hindi marunong magmaneho, pero marunong mag-glider? Lahat ng CCTV sa Nanfosi ay makakapagpatunay para sa kanya. Sa halip, may audio ako dito. Subukan nating pakinggan ng lahat. Si Xu Yuwei ang nagpabangga sa kanya. Binayaran niya kami para gawin yun. Ano ibig sabihin nito? Saan galing ang recording na to? Ang anak kong si Yuwei, kailan pa siya nag-hire ng tao? Kunin ang CCTV footage mula sa Nanfosi Temple. Sige, sir.
Ikaw, Dai, itong recording mo, sa anong sitwasyon ito ni record? Lasing si Shu Yowei nang tumakas siya at nakabangga. Gusto niyang ipasalo kay kuya ang kasalanan, pero tumanggi ito, kaya gumawa siya ng isang aksidente para mapunta sa kanya ang sisi. Hindi. Miss Yu, mabait ang puso ni Yue. Paano niya magagawa ang ganitong kasamang bagay? Hindi ba't pagpatay yon? Pagbatay nga yun. Pa, hindi ko ginawa yon. Talagang hindi ko ginawa ang ganoong bagay. Siya. Siya ang nagsisinungaling tungkol sa akin. Sir, nahanap na ang video. Ano? Base sa paghahambing ng oras, ang taong ito ay wala sa lugar nang mangyari ang insidente. Kaya maaari nang alisin sa listahan ng mga sospek. Yung CCTV, malinaw ba kung sino talaga ang nakabangga? Hindi pwedeng makalusot ang ganitong hayop sa batas. Ang taong nagmamaneho ng sasakyan ay malamang na. Hindi pwede, madilim masyado ang ilaw, malabo ang kuha, hindi makilala ang mukha. Inspector, huwag nang mag-imbestiga pa. Ako ang lasing na nagmaneho. Ako ang nakabangga. Ako'y kusang magpapakulong. Tatay. Nung araw na yon, gabi-gabi akong may meeting. Sobrang lasing ako, nagkamali ako ng sandali. Nagtiwala ako sa swerte, kaya tumakas ako. Kunin niyo na ako. Ano naman yung nangyari na nasira ang sasakyang sangkot? Paano nangyari yon? Ikaw din ba ang may gawa? Ang pagkasira ng sasakyang nakabangga, wala akong alam dyan. Kapitan, Kung hindi mo alam, halika rito at panoorin mo itong video. sinadyang mabangga ng sasakyang ito ang dalawang kasamahan natin. Ito'y planong pagpatay. Pero mabuti na lang, walang nasaktan o namatay. Su Yue. Ilan pang bagay ang itinatago mo sa akin? Tay, hindi ako yun. Hindi ako ang nagmamaneho. Sira nga ang kamay ko. Binibini, yung recording kanina, pwede po bang pakinggang muli? Siyempre po. Si Shu Yue ang nagbayad para mabangga siya. Kami ang inupahan niya. Sino yung nagsasalita? Ang may-ari ng Hong2 restaurant sa Jiangzhou, si Wu Qiangkun. Palayaw niya ay Kun. Yui, hindi mo kailanman sinabi sa akin na may koneksyon ka pa rin kay Wu Qiangkun. Alam mo ba kung anong klaseng tao siya? Tay, hindi ko ginawa yon. Peki ang recording na yan. Hindi pwedeng isang salita lang ni Akun ay sapat na para patunayan na ako ang nag-utos sa kanya. Wala rin naman akong kakayahang gawin yon. Tama siya, Jianhe. Napakabait na bata ni Yue. Lumaki siyang may napakagandang edukasyon. Paano niya magagawa ang ganitong bagay? Sa tingin ko, baka may nagtulungan lang na ibang tao. Mga kuya, kayong lahat na narito, kaibigan ninyo sina Jianhe at Wu Qiangkun. Dapat alam ninyo na yung recording na yan ay hindi mapagkakatiwalaan, di ba? May ibang tao sa lugar nang i-record yon. Sa katunayan, sila mismo yung mga kaibigan na inimbitahan mo, Ginoong Shu. Nandoon ako nang i-record yon. Nandoon din ako. Sinabi nga ni Akon, yung mga salitang yun. Makakapagpatunay din ako. Nasa meeting kami noon. Nandoon kaming lahat. Inspector, kung kulang pa ang ebidensya, dinala ko na rin ang mismong tao. Ako yan. Tinanggap ko ang 50,000 piso mula kay Shu Yue. Hiniling na aksyonan si Shu Jing. Ako ang nagmamaneho ng kotse. Noong mabangga ang tao, sinamantala ang teknolohiya ng pagmamanehong walang driver. Inaamin ko ang kasalanan ko. Dalhin ang tao pabalik para imbestigahan. Oo. Tulungan mo ako. Tatay, mali ako. Tatay, sagipin mo ako. Tatay, mali ako. Tatay. Jianhe, mag-isip ka ng paraan. Bilis! Shu Jing, pwede bang bigyan mo ng pagkakataon? Sumulat ng liham ng pag-unawa. Patawarin mo siya. Gusto niyang kunin ang buhay ko. Pero ikaw, pinapabayaan mo akong bigyan siya ng pagkakataon. Patawarin mo siya. Pero kapatid mo siya. Matanda, ikaw si Shu Jianhe, di ba? Alam mo ba? Mushue. Ito ang aking pribadong investigasyon. Tingnan mo.
Ano ang nakasulat? Ikaw na ang tumingin. Ay, Miss Yu. Alam ko ang lahat ng ito ngayon. Ikaw ang tumutulong kay Xu Jing. Pero ito ay, bakit si Xu Yuwei ang iyong magiging asawa? Tito, mali ka. Hindi ako narito ngayon dahil sa kasulatan ng kasal, kundi dahil kay Xu Jing. Kaya ko kayo inimbitahan para maging saksi. Hindi ninyo siya kilala kailanman. Dahil kay Xu Jing. Ay, matanda. Bobo ka ba? Ang ate ko ay nagsuot ng syuhe. Gustong makipag-engage kay Shujing. Bilang ama niya, tinawag ka para maging saksi. Makatarungan ito, di ba? Ito na yon. Ito ang aking dote. Ito rin ang inihanda ko para sa'yo. Mula ng 1 taong gulang ka hanggang 23. Mga regalo sa iyong kaarawan. 23 taon na ang nakalipas. Sa araw na ito, dumating ka sa mundong ito. Ito ang pahayagan noong araw ng iyong kapanganakan. Dito nakasulat ang lahat ng malalaking pangyayari sa araw mismo ng iyong kaarawan. Noong 1 taong gulang ka, ang iyong ama ay nagnegosyo sa ibang bansa. Ang iyong ina lang ang kasama mo. Naisip ko, baka kailangan mong makinig ng mga kwentong tulad ng Little Prince. Habang lumalaki ka, naniniwala ang Little Prince na ang lahat ng matatanda ay nagsimula bilang mga bata. Noong 2 taong gulang ka, kailangan mong uminom ng maraming gatas para mas tumangkad ka. Noong 3 taong gulang ka, kailangan mo ng laruan na sasabay sa paglaki mo. 4 na taong gulang, kailangan mo ng tsokolate, tamang edad para mahilig sa matatamis. 5 taong gulang, naadi ka sa maanghang na chichirya. 6 na taong gulang, ginawa mong laruan noong bata ka ang game console mo. 7 taong gulang, kailangan mo ng soccer ball. Yan ang edad na mahilig kang tumakbo at gumalaw. 8 taong gulang, kailangan mo ng electric toothbrush. Huwag kang magka-cavities. 9 na taong gulang, mabangong pabango. Sana, maganda ang panaginip mo gabi-gabi. 10 taong gulang, kailangan mo ng alkansya. Dapat magkaroon ka ng saving habit. 11 taong gulang, kailangan mo ng album para kolektahin ang mga sertipiko mo. 12 taong gulang, kailangan mo ng malaking bag dahil maghahanda ka na para sa high school. 13 taong gulang, nagkasakit ang nanay mo. Kailangan mo ng magandang diary para itala ang mga iniisip mo. 14 na taong gulang, ang lumang sapatos mo ay tinahinang nanay mo. Nagnanais ka ng bagong sapatos, pang sports? Para makapagtakbo ka ng malaya sa court. 15 taong gulang, nagsimula kang magkabigote. Wala si tatay sa tabi mo. Hindi naman marunong magturo si nanay. Gumagamit ka ng pang-ahit. Madalas kang magdugo sa mukha. 16 na taong gulang. Noong 16 ka anyos, umalis na si Tia. Sa tingin ko, nandyan pa rin siya sa lugar na hindi mo nakikita. Patuloy na nagbabantay sa iyo. Paano mo nalaman ang mga nangyari nung bata pa ako? Mas alam ko pa nga kaysa sa'yo. Noong 17 kang taong gulang, dinala ng tatay mo si Xu Yuwei sa inyong bahay. Mula noon, tira-tira na lang ang kinain mo. Ang bahay nyo, siya lang mag-isa, may 5 kwarto. Ako, wala man lang sariling sepilyo at tuwalya. Maging sa pagkain, mga empleyado mo muna ang kumakain. Pagkatapos nila, saka lang ako makakakain ng tira. Kung noong mga panahon na yon, mayroon ka ng black card na ito, makakagastos ka sana sa buong Jiangzhou, sa lahat ng Yu Family Hotel, nang walang limitasyon. Noong 18 kang taong gulang, ang tatay mo binigyan ng kotse si Xu Yuwei.
pero hindi pinansin ang hiling mong magkaroon ng lisensya. Katarantaduhan yan. Noong 18 kang taong gulang, binilhan kita ng kotse. Pinag-aral pa kita magmaneho. Ang binigyan mo ng kotse, si Shu Yuwei yon. Hindi ako. Ang kotse na yon, ibinigay mo sa kanya noong kaarawan niya. Sa tingin ko, pwedeng sa susunod na lang ang lisensya. Pero ngayon, maaari ka nang magkaroon ng mas maraming kotse kaysa sa kanya. Noong 19 kang taong gulang, kahit umuwi ka lang, kailangan pang wala ka man lang sariling kuwarto. Gusto kong sabihin sa'yo na sa buong Jiangzhou, saan man, bahay mo yon. Boss Yu, ako ay isang ordinaryong delivery rider lang. Ang mga bagay na ibinigay mo sa akin, paano ko naman kayang bayaran yan? Hindi ka ordinaryo. Hindi ka kailanman naging ordinaryo. Gusto ko lang ibalik sa'yo ang nararapat sa'yo. Yun lang. Noong ikaw ay 20 taong gulang, nagsimula kang madiscriminate ng mga katrabaho at boss mo. Pinili ko ang kumpanya mo. Mula ngayon, ikaw na ang boss. Kulang pa yan. Ang kumpanya mo, binili ng ate ko, Mula ngayon, si Shujing. Ang magiging boss mo. noong ikaw ay 21 taong gulang, gabi-gabi kang nag-aaral ng engineering para balang araw, makapasok ka sa kumpanya ng tatay mo. Sa panahong yon, marami kang naimbento na mga kakaibang bagay. Isa na roon, ang paraglider. Hindi mo kailangang mainggit sa sinuman. Itong paraglider na ito, ginaya ko lang ang disenyo mo at ibinigay sa'yo. Lahat ng iyong mga likha at ideya, mula ngayon, ako ang tutulong sa'yo para gawin, i-produce ng maramihan, at ibenta. Ang iyong talento ay hindi na muling malulubog. Noong ikaw ay 22 taong gulang, Miss Yu, ang mga imbensyong ito, lahat yan ay gawa ng anak kong si Shu Yuwei. Siya na-graduate lang ng high school. Paano niya malalaman ang pag-imbento? Ang mga to, ninakaw lang niya yan. Ang dapat mong pahalagahan ay ang anak kong si Yuwei. Tita, lahat ng tagumpay ni Shu Yuwei, ako ang nagbigay sa kanya. Paano naman nangyari yan? Tay, pinatigil mo ako sa pag-aaral ng maaga. Laging may hinanakit sa puso ko. Kaya, tuwing umuwi ako, diretso ako sa study room ni Shu Yuwei. Lahat ng ipinakita niya sa kumpanya mo, ang mga resulta. Ako ang gumawa, pero itinapon ko lang ng mga draft yan. Yuwei, napakatalino mo. Pagpipinta, eskultura, pag-imbento, paglikha, magaling ka sa lahat. Ang pagkahanga sa'yo ni Buddha Girl, hindi na yan malayo. sandali na lang. Kaya nahulaan mo na ba ang regalo mo sa 22 mong kaarawan? Ang pangalawang anak na babae ng pamilyang Yu, ang boses ng huling regalo ni Buddha Girl. Baka naman. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kahit hulaan, hindi ko magawa. Yung mga regalong ibinigay mo sa akin ngayon, paano ko matatanggap? Hindi ito regalo. Ito ang aking dot. Naalala mo pa ba nung unang beses kang dumalo sa kasal ng katrabaho mo? Oo, naalala ko. Nung panahong iyon, sa kasalan, naramdaman mong napakaganda. Naisip mong gusto mo na ring magpakasal. Pero sa tingin mo, yung seremonya ng kasal ay masyadong pangkaraniwan. Kaya naisip mo, kung may isang taong susuot ng kasuotang pandigma at lalabas para iabot ang singsing, siguradong napakaastig noon. Kaya ang regalo sa iyong 22 na kaarawan, nais kong tuparin ang pangarap mong iyon. At ngayon, ang regalo sa iyong 23 na kaarawan, nais kong ibigay ang aking sarili sa iyo. Ginoong Shu? Payag ka bang pakasalan ako? Kaya naman palagi siyang nandito para kay Shu Jing, hindi para nakawin ang mga nagawa ni Shu Jing, si Shu Yuwei na yon.
Jianhe, makinig ka muna sa akin. Talagang bagay na bagay. Para silang itinadhana. Nakakalungkot naman. Bakit hindi ako nakakatagpo ng ganitong babae? Kuya Shujing, hinalikan mo na ako. Paglaki mo, pakakasalan mo ako. Sige, pag malaki ka na, magdamit ka ng matingkad na pula at maging nobya mo ako. Binibining Yu, ngayong araw, salamat sa pagtanggap sa akin. Pero, hindi ko ito matatanggap. Hoy, hindot ka. Di mo man lang iginagalang ang armor warrior ko? Ate, Hindi siya pumayag dahil lang sa biglaang pagkagusto sa panliligaw ko. Diba, sa tingin mo may prinsipyo siya? prinsipyo? Sa tingin ko, medyo walang utang na loob. Ganito ka pa. Lalo kitang nagugustuhan. Hey, ang mga past life na yan, parang panaginip na lang. Oras na rin ng pagkain. Mas mabuti pa ang maghatid na lang ako ng order. Kain na tayo. Tara na, Jingzi, kain na tayo. Sandali lang. Libre ko ang lahat, mga 100 tayo dito. Ang laki ng puso ng bagong boss. Mauna na kami. Hoy, uminom ka na naman? Hoy, hintayin niyo ako. Aray. Xiao Juge, Hoy. anong ginagawa mo? Jinji po, nasira ang electric bike ko. Di na ako makakasama sa kainan. Ayos na. Jingje, ang galing mo. Para kang yung taga-ibang bansa na. Si Marks. Si Musk? Pareho lang yun. Jingje, mauna na po ako. Malaki pala ang nabili kong shorts. Di kukuha ako sa handaan ng Yossi para sa'yo. At malaking chicken leg. Walang makakatalo sa bilis ng kamay ko. Hehe. Siya, alis ka na? Yung sa Jingqing Grand Hotel, black card para sa water bedroom. Kung tutuusin, ito ay nakalimutan ko pa ring isauli sa kanya. Hoy, Jingzi, tingnan mo nga. Yung cellphone ko, bakit ayaw mag-on? Nakakasagabal sa pagkain ko at pagpo-post sa social media para magyabang. Ito, hindi makakonect sa internet. Hindi makakonek? Ha? Yung phone mo, mukhang wala namang problema sa signal Baka ubos na ang load mo? Ha? Hindi naman siguro. Di, magpapaload na lang ako sa iba. Ayoko nang maabala ka pa. Hoy, gago ka. Nagmamaganda ka pa. Salamat, Jingzi. Sa susunod, libre kita ng food spa. May kilala akong may-ari ng food spa na nagbibigay sa akin ng half price. Aalis na ako. Oy. Si Shujing ay nanumpang pakakasalan si Xiao Yue.
Hoy, Lao Jing. Saan sina Xiao Juge at Bo Hao? May abiso sa group chat. Kumain na sila. Ang bilis naman. Tara, sabay tayo. Sasamahan kita. Kaka-cancel lang ng order ng customer. Kinain ko na yung pagkain. Hindi ako gutom. Hoy, may magandang babae sa baba. Hindi ka ba lalabas para tingnan? Ayoko. May nagsabi na ako daw ay magiging bilyonaryong CEO balang araw. Hindi ba dapat kong lokohin ang sarili ko? Sige, kung bilyonaryong CEO ka nga, edi ako naman ang kapatid ng bilyonaryong CEO. Mapapalagay ang loob ko. Sige, aalis na ako. Sabi ng bagong boss, bawas sa sahod kapag absent. Sasabihin ko na nandito ka. Isara mo ang pinto. Hindi mag-aaral. Hala. Papunta sa amin. Baka hanapin ang gwapong to. Tiyak na si Brother Jing ang hinahanap niya. Bakit? Napakatalino ni Brother Jing. Marunong mag-ayos ng cellphone, marunong mag-ayos ng computer, kaya pang gumawa ng sariling paraglider para mag-deliver. Si Brother Jing lang ang karapat-dapat sa ganyang kagandang babae. Where? Ang amoy-amoy ng dormitoryo ng empleyado. Ayaw pang dumaan ng aso. Sa tingin ko, dadaan lang yan. Nandyan na. Miss, kanino ka pupunta? Ano pong maitutulong ko? Yon, nasa dorm 133 si Xu Jing. Salamat, Peng Zi. Ha? Paano mo nalaman pangalan ko? Siya, si Bo Hao. At ito naman si Xiao Juge, di ba? Nabanggit sa akin ni Xu Jing kayo. Sabi niya, kayo ang pinakamatalik niyang mga kaibigan. Talaga? Kuya Jing, nabanggit niya ako sa'yo. Balang araw, magiging napakagaling ninyong mga tao. Sabi ko na nga ba, para kay Kuya Jing talaga ang punta niya. Ang galing ko, di ba? Azi, may naiwan ka na naman? Miss Yu, anong ginagawa mo rito? Noong huli, tumakbo ka. Hinahanap kita para pagbayaran ka. Bakit? Ayaw mo ba akong anyayahan na pumasok at umupo sandali? Pasok ka. Yung black card na binigay mo sa akin noong huli, hindi ko pa nababalik sa'yo. Hahanapin ko para sa'yo. Nauuhaw ako. Pakikuha mo nga ako ng tubig. Si. Miss Yu, hindi maganda ang kondisyon dito sa dorm. Ang kapal ng suot mo, hindi ba't mainit? Ngayong sinabi mo, parang mainit nga. Hindi. Ikaw? Anong problema mo? Ako? Anong suot mo? Ito lang. Hindi ba ang pula, napapatingkad nito, ang kutis ko? Ano? Hindi ba maganda? Maganda. Maganda? Bakit hindi mo ako tinitingnan? Tinitignan kita. Bakit ka umiwas ng tingin? Ayaw mo ba sa akin? Hindi. Ikaw. Bakit ka pumunta rito? Na ganyan ang suot.
Ipinapakita ko lang. Ipinapakita. Hindi mo ba gusto? Oo naman, gusto ko. Ako ba ang gusto mo o yung damit? Paano ko sasagutin ang tanong mo na ganyan? Sa tingin mo, mas maganda ba ako? O yung damit? Hulaan mo nga. Ito, hindi kaya isinusuot sa tao, di ba? Sa nakaraang buhay, gusto na gusto mo kapag isinusuot ko ito. Tapos sinabi mo sa akin, Sabi ano ang sinabi? lumuhod ka? Gapang ka rito? Ito, hindi kaya ito ay medyo hindi respeto sa tao. Pero gusto ko ito eh. Halika subukan mong isuot sa akin. Jing, nandyan ka ba sa loob? Oo, nandito ako. Ano ang nangyari? Kanina, may babaeng naghahanap sa'yo. Nag-aalala ako sa'yo. Nakita mo ba siya? Ano ang ikinababahala dito? Hindi naman siya halimaw na kumakain ng tao. Jing, hindi mo alam. Sa bag ng babaeng iyon, nakita ko ang kolyar at posas. Masyadong mapanganib. Pinaghihinalaan ko. Gusto niyang kunin ang bato mo. May tao. Wala. Nagkakamali ka lang ng naririnig. Walang tao. Jing, anong nangyari sa'yo? Papasok na ako. Sandali lang. Huwag kang pumasok. Kumain ka na agad. Mababawasan ang sahod mo kapag nahuli ka. Tandaan mong i-sign in ako. May problema ba? Tumawag ka sa akin? Siya. Alam ko na. Bakit kakaiba si Jing ngayon? Parang may kakaiba sa kanya. Bakit mo sinabing walang tao? Gusto mo bang magkasama lang tayo? Sa tingin ko kasi, kung may makakita sa atin, hindi maganda. Gray. Huwag kang mag-alala. Matagal pa silang kakain sa pagkain na yan. Walang darating para mang-abala sa atin. Nalaman mo na na may team building kami? Ang balita tungkol sa team building ng kumpanya ninyo, ako ang nagpalabas noon. Binili ko na ang kumpanya ninyo. Pero, ikaw pa rin ang boss. Ako lang ang kumakatawan sa pagpapatupad ng mga karapatan sa pamamahala. Kailangan mo munang pamahalaan ako ng maayos bago mo pamahalaan ang kumpanya. Ano to? Ibalik mo sa akin ang sulat. Ang sulat? Para sa'yo ba? Napaka-importante nito. Kung totoong ang galing ka sa nakaraang buhay at kilala mo talaga ako, dapat alam mo kung ano ang nakasulat doon. Si Xiao Yuer, diba? Oh. 6 na taong gulang ka pa lang nang maghiwalay kayo. Mahigit 10 taon na kayong hindi nagkita. Dahil lang sa isang biro noong bata pa kayo. Maghihintay ka lang para pakasalan siya? Ikaw, dahil sa kasunduan sa nakaraang buhay, ay nagpupumilit na ipagpatuloy ito sa buhay na ito. Ako naman, dahil sa pangakong pambata, ay nagpupumilit sa kanya. Ano naman ang masama doon? Tama nga, magkapareho talaga tayo. Kaya, mas gusto kita. Hindi mo ba naisip? Nakaka-thrill ang agawin ng ibang tao? Ginoo, malala ang 3 kasalanan mo Kung hindi malala, paano ako magiging Budista? Tayong dalawa, sabay tayong magkasala. Pengji, akala ko ba kakain ka? Peng ang ulo mo! Ako to! Umuwi ka muna. May sasabihin pa ako kay Shujing. Kaming dalawa lang. Gusto mo bang malaman kung paano ka naging isang bilyonaryong CEO sa nakaraang buhay mo? 7 taon lang para mula sa isang delivery rider ay maging isang bilyonaryong CEO?
Parang hindi ka panipaniwala, hindi ba? Sumama ka sa akin. Sa nakaraang buhay mo, ang landas ng buhay mo ay dito mismo nagbago. Nan-Fosi. Dahil sobra kang nagtiwala sa tatay mo, kaya noong nakaraang buhay, pagdating mo rito, ang pinili mo ay nilagdaan mo ang legal representative agreement. Ang kailangan mo, dinala ko na. Sa telepono, malinaw na naipaliwanag ko na sa'yo. Gusto kitang kunin sa Shu Group para magmana. Pa, pinagkakatiwalaan mo na rin ako sa wakas. May isa pang bagay. Kailangan ko ng tulong mo. Ang kapatid mong si Shu Yuwei, hit and run ang ginawa. Bumangga siya ng tao. Kailangan kong magsulat ka ng isang salaysay. Aminin mong ikaw ang nagmamaneho ng sasakyang ito. Ito. Pag-isipan ko muna ito sa bahay. Pirmahan mo na, Shujing. Hindi ba't ito na lang ang hinihintay mong pagkakataon? Ibinigay na sa'yo ng tatay mo ang kumpanya. Ayaw mo rin namang mahirapan siya, di ba? Kuya, nakikiusap ako sa'yo. Pirmahan mo na lang. Kuya? Sa nakaraang buhay, namanipula ka ng kanilang emosyonal na panggigipit. Ipinagpalit mo ang sarili mo para sa kapatid mo at nakulong ng 3 taon. Kaya naman, ang landas ng buhay mo ay tumahak sa ganap na naiibang direksyon. Ako ang pumalit kay Shu Yuwei at nakulong ng 3 taon. Paano ako naging ganoon katanga? Kung naiisip mo iyan, maiisip din nila iyan. Kaya, sumama ka sa akin. Kahit na pumirma ka, natatakot pa rin si Shu Yuwei na bawiin mo ang salaysay mo. Kaya, gumawa siya ng isang nakakagulat na desisyon. Nagpahanap siya ng taong gagamit ng sasakyang nakabangga para itumba ka. Kaya, hindi mo na mababawi ang salaysay mo. Nawalan ka pa ng isang binti dahil dito? At napilitang makulong ng 3 taon. Tatlong taon sa bilangguan, naging tahimik ka na. Lahat ng pag-asa mo, ibinuhos mo sa tatay mo. Gusto mo ng bagong buhay. Pero nung araw ng paglaya mo, ang tatay mo, kahit na walang sino mang pinadala para sunduin ka, inisip mong baka nakalimutan lang niya ang oras. Jing, Ang sumundo sa'yo, yung 3 kasama mo sa pagde-deliver, sinigurado nilang nandoon sila sa paglabas mo. Naniniwala sila na napagbintangan ka lang, hindi mo kayang banggain ang isang tao. Mabubuting kaibigan sila. Hindi lang ako ang ganoon mag-isip. Ginawa nila yun dahil karapat-dapat ka. Hindi aksidente ang pagiging 10 bilyong piso na presidente. Alam ko kung anong klaseng tao ako. Malinaw sa akin yon. Kung dahil lang sa pagkakaibigan, ay magiging 10 bilyong presidente ka? Eh di wala nang mahirap sa mundo. Hanggang sa puntong yun, hindi mo pa rin alam na si Shu Yuwei ang bumangga sa'yo. May konting pag-asa ka pa rin. Akala mo, pagkatapos ng 3 taon sa bilangguan at pagkaputol ng isang binti, tapos na ang hirap. Sayang nga lang. Masayang masaya ka at dinala ang 3 kaibigan mo pa uwi. Akala mo, makukuha mo na ang kumpanya para magsimula ng sarili mong negosyo. Pero,
Dahil sa'yo, napahiya ang iyong ama. Gusto mo pang pamahalaan ang kumpanya? Ikaw na isang taga-deliver lang at nakulong ng 3 taon. Anong karapatan mo? Siya. Ako ang pumalit sa kanya sa kulungan. At pumayag na ang tatay ko na makipagkita ako sa kanya. Makipagkita ako sa tatay ko. Kuya Jing, anong ibig mong sabihin na pumalit ka sa akin? Ikaw ang nakabangga ng tao. Hindi ka makikita ng tatay. Umalis na kayo. Ano nung pinagsasabi mo? Ikaw ang nagturo kay Kuya Jing. Huwag niyo kaming aabusuhin. Baka bugbugin kita. Naku, natatakot ako. Xu Jing, nagdala ka pa ng mga kasama para manakot sa akin. Maghintay ka. Anong ginagawa niya? Mula nun, nag-iba ka ng ugali. Nagpasya kang maging independyente at magsimula ng sariling negosyo. Hindi ka na umasa sa cinema. Sa paglimot, umusbong ang bagong landas. Ang nakatagong dragon ay lumabas na at walang makakapigil sa kanya. Boss, isang bote ng alak. Sa unang taon, nagpasya kang kunin ang ilan sa mga imbensyon at pananaliksik noon at ipagawa sa isang pabrika. Pagkatapos, ipinagbili mo. Pero kulang ka sa unang puhunan para simulan. Ang 3 mong kapatid ay walang pag-aatubili. Ibinigay sa iyo ang lahat ng ipon nila sa loob ng 3 taon sa pagde-deliver. Kaya nga, nabuo ang iyong unang kumpanya, ang Jingsheng Commodity Wholesale Company. Pangalawang taon, may konting tagumpay ka na. Isinama mo ang mga kapatid sa landas ng komportableng buhay. Dahil sa iyong dekalidad na mga produkto at pagiging determinado, ang Jingsheng Company ay naging kilala na. Dinala mo ang mga kapatid rito para magdiwang. Boss. Ang ganitong paraan ng pagsisimula ay halos katulad ng inaasahan ko. Nagsimula mula sa wala, kasama ang 3 delivery rider. Maituturing na isang alamat yan. Hindi kaya masyadong maayos ang lahat? Siyempre hindi. Milyon-milyon lang ang assets na ito. Kung gusto mong maging bilyonaryong presidente, tiyak na may mga pagsubok na darating. Sabihin mo sa kanyang maghintay, babalik na ako kaagad. May ginagawa ka ba? Hindi naman importante. Ang sarap lang na nakaupo dito sa kotse at ikinuwento sa iyo ang nangyari sa nakaraang buhay ko. Ang pakiramdam ay ang galing nga eh. At ako naman, nakikinig sa kinabukasan ko, mas nakakamangha ang pakiramdam. Malapit na matapos ang kwento. Pangatlong taon, dahil masyadong mabilis ang paglago ng kumpanya mo, naging target ka ng inggit ng mga lokal na grupo sa Jiangzhou. Grabe, ang pang-iisol sa'yo. Nasiraan ka ng loob. Ang wholesale ng mga maliit na produkto ay napilitang magbago. Lumipat ka sa tech industry at doon ka nagtagumpay. Lahat ng mga imbensyon mo ay ipinapatent mo, sumikat sa buong bansa. 3 taon akong nakulong, tapos 3 taon pa para magnegosyo. 6 na taon lahat. Base sa sinabi mo, pagdating ng ika-7 taon, CEO na ako ng bilyon-bilyong kumpanya. So, susunod na yung huling taon? Tama. Hindi ba't sinabi mo sa nakaraang buhay, asawa mo ako? Bakit sa mga panahong yun, hindi ka nagpakita?
Dahil ang pagkikita natin ay sa napakahalagang ika-4 na taon. Sa nakaraang buhay, wala na akong mapupuntahan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kaya napunta ako rito. Sandali lang. Ikaw, sabi mo, wala ka nang mapupuntahan. 7 taon kayang gawin kang bilyonaryong CEO. Siyempre, kayang ibagsak din ako. Talagang nagbabago ang kapalaran, parang ilog na lumilipat ng daloy. Hoy, chicks. Mag-isa ka lang? Hoy, Boss Leopard. Hindi ka pinapansin nito. Takutin natin. Ayos ka lang ba? Umalis ka na. Anong grupo mo? Nagbabakasyon ako, pakialam mo? Parang nakita ng dati. Hintayin mo lang. Unang beses nating magkita dahil iniligtas kita. Tama, iniligtas mo ako. Pero hindi ito ang unang pagkikita natin. Matagal na tayong nagkita. Yung leopard na iyon. Si Shu Yue ba iyon? Yung bumangga sa akin? Magmaneho ka na. Ano tong lugar na to? Sa nakaraang buhay mo, dito mo pinagsama-sama ang buong teritoryo ng Jiangzhou. Pinagsama-sama ang teritoryo ng Jiangzhou? 7 taon na ang nakalipas nang umasa ka sa mga imbensyong pang-agham at nakakuha ng napakalaking kumpol ng pondo. Winasak mo ang 5 malalaking pamilya sa Jiangzhou at dito ka nagdaos ng isang pagpupulong. Sa pagpupulong na iyon, winakasan mo ang huling puwersang kalaban mo. Inalis mo sila. Sabi ng mga tao sa labas, mabagsik at walang awa ka, mabangis at walang puso. Mula noon, binigyan ka ng palayaw ng mga tao. Buddha Jing. Nitong mga nakaraang araw, sino ba yung patuloy na nanggugulo kay Yu Zhaoqing? Pasensya na, Buddha. Ako yung walang mata. Hindi dapat ginulo ang tao mo. Ipikit mo ang mga mata mo. Buddha, hindi tama yung pagtrato mo sa tao ko, di ba? Wu Qiangkun, 7 taon na ang nakalipas. Tinanggap mo ang pramula kay Shu Yue at sinubukan mong patayin ako. Patayin ka. Hiniling sa iyo ni Shu Yue na maghanap ng tao para banggain ako ng sasakyan. Ang binti kong ito, ganito nasira. Wala akong pakialam kung kayo ang pinuno sa Jiangzhou, ang panglima. O ang bunso. Mula ngayon, kapag narinig ninyo ang pangalang Yu Zhaoqing, ibaba ninyo ang ulo ninyo at maging mapagpakumbaba. Mula ngayon, kapag narinig mo ang pangalang Shu Jing, ibaba mo ang ulo mo at maging mapagpakumbaba. Ito ang buhay mo sa nakaraang buhay. Naging si Buddha Jing ang buong kwento. Ang ganda ng kwento. Kung ang lahat ay sumunod sa takbo ng mga pangyayari, bakit ka bumalik para tulungan ako? Dahil? Sa tingin ko ang buhay na ganito ay medyo ma-legend. Nakialam ka sa sanhi at bunga. Baka hindi na ako maging si Buddha Jing. Natatakot akong mabigo kita. Huwag kang magkakamali ng akala. Hindi kita sinisisi. Natatakot lang ako na baka hindi ako maging ang malakas na tao sa isip mo at mabigo ang inaasahan mo. Wala akong inaasahan sa'yo. Ano? Wala akong inaasahan sa'yo. At ayaw ko ring maging kahit sino ka. Naiisip ko lang, ang hirap ng buhay mo sa nakaraang buhay. Maagang namatay ang nanay mo. Napagbintangan at nakulong, iniwan ng lahat. Naputulan ng isang binti. Dumaan ka sa hirap. Mula sa isang mabait at simpleng tao naging isang mabagsik at walang puso na Buddha. Masyado kang nahirapan at napagod. Naawa ako sa'yo. Yamang binigyan ako ng pagkakataon ng langit na magsimula ulit. Wala akong ibang hihilingin.
Gusto ko lang na maging ikaw ka. Salamat sa pagmamalasakit mo. Huwag kang magmadaling magpasalamat. May isang bagay na nilinlang kita. Niloko mo ako. Hindi ako ang magiging asawa mo sa hinaharap. Sa nakaraang buhay, isinama mo lang ako sa tabi mo. Hindi mo ako minahal kailanman. Hindi kailanman minahal. Ito ba ay dahil may lugar si Xiao Yuer sa puso ko? Si Xiao Yuer sa puso mo? Sa totoo lang, hindi siya kasing halaga ng iniisip mo. Paano naman nangyari yon? Sinasabi ng lahat na walang puso ang budistang babae. Pero kung ikukumpara sa'yo sa nakaraang buhay, ano pa ba ang halaga noon? Ikaw ang taong walang puso. Mula sa mga turo ng Buddha, natutunan mo ang habag. At iyon ay ang pahintulutan ng sarili na hindi na maging mahabagin. Pahintulutan ang sarili na hindi na maging mahabagin. Sa nakaraang buhay, ang ningning mo ay napakaliwanag. Tingin mo sa lahat ng tao sa paligid mo. Pantay-pantay lang. Sa lahat, may malaking pag-iingat ka. Paano ka pa makakapansin sa isang karaniwang katulad ko? Napakahusay mo na. Siguro naiisip ko lang na yung ako sa nakaraang buhay, may lugar si Xiao Yuer sa puso. Tang, anong yung isda sa pangalang Xiao Yuer? Yung isda, isdang dagat, isdang ilog. Ay, nagtataka lang talaga ako. Ano bang trahedya ang nangyari para ikaw, ang budistang babae na iginagalang ng lahat sa Jiangzhou ay bumagsak? Sa punto na kailangan mo ng proteksyon mula sa akin? Ha? Ang ginawa mo sa Jiangzhou ay kalokohan. Ay dapat tapusin na. Naiintindihan ko. Alis na ako. Ingatan mo ang sarili mo. Saan ka pupunta? Yu Zhaoting. Yu Zhaoking ang makagamit mo. Yu Zhaoting. Sapat na ang kabutihan ng ate ko sa'yo. Hanggang dito na lang. Huwag ka nang maghangad pa. Xiao Yuer, ang pangalan mo ang hirap isulat. Bobo! Kuya Shujing, kung mahirap isulat, huwag mo nang isulat. Ang isda sa Xiao Yuer ay isda sa ilog isda sa dagat. Xiao Yuer. Xiao Yuer. Tigil na. Wala na silang lahat. Tanong ko lang, yung ate ko kasi, nitong mga nakaraang araw, parang baliw. Parang ibang tao na. Sa pagkakaalam ko, hindi siya basta-basta magiging mabait sa isang tao. Pag tinanong mo siya, sasabihin niya tungkol sa past lives at present. Itatanong ko sa'yo, yung ate ko ba, nag-reincarnate ba siya at bumalik? Sige na, 3 salita lang, wala kang masabi. Kung sino ka man, huwag mong ipapahiya ang ate ko. O, saka na, huwag kang susunod sa akin. Ang tatay ko, hindi siya kasing bait ko. Baka, pag nagalit siya, patayin ka niya. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Bakit niya ako papatayin? Bakit? Ibinigay na ng ate ko ang Jingqing Grand Hotel sa'yo. May tech company pa, isang logistics company, mga mamahaling kotse at bahay, napakarami. Nakita mo naman, hindi pwedeng ayaw mo lang. Ayaw mo na? Mas gugustuhin kong hindi tanggapin ang mga bagay na yan. Sa sarili kong pagsisikap, kaya ko ring magkamit ng mga yan. Sabi ng ate mo, ako raw ang magiging asawa niya sa hinaharap. Siya lang ang gusto ko. Ang magiging asawa, totoo namang gusto ka ng ate ko. Pero, hindi niya kailanman inisip na gawin kang asawa. Imposible. Bakit naman imposible? Gising-gising ka nga. Ang ate ko, palaging nag-aaral ng Buddhism, ayaw magpakasal. Alam mo naman yan. Alam ko. Baka naman. Naghihintay lang siya sa akin. Naghihintay sa'yo? Anong karapatan mo? Sumang-ayon na ang ate ko na pakasalan ang taong pinili ni Papa. Pero may kondisyon. Lahat ng gagawin niya sa'yo hindi dapat pakialaman ng pamilya. Kasalanan mo kung bakit hindi ka sumama sa ate ko sa water bedroom. Kung hindi, kung nabuntis mo siya agad baka sakaling maangat ka pa dahil sa bata. Baka payagan ka pa ni Papa na maging live-in son-in-law. Sige na, sige. Tigil na. Ingatan mo na lang ang sarili mo. Yu Zhaoking. Ha? Ibabalik ko sa'yo lahat ng mga bagay. Huwag kang umalis.
Pwede ba? Oy, Hindi pwede. Xiaoging, nandito na ang groom. Dapat ka nang magayos at magbihis. Nasa panahon pa ako ng disiplina. Ayaw kong magpakasal. Hindi ka magpapakasal? Mula nang umuwi ka? Unang taon, sabi mo gusto mong mag-ayunot sumunod sa mga tuntunin sa loob ng isang taon. Ayaw mong mag-asawa. Pumayag ako. Pangalawang taon, sabi mo kailangan mo pang isang taon para maging ganap ang pag-aaral mo sa budismo. Tinanggihan mo ang lahat ng paghahain ng kamay mula sa mga binata sa Dijing. Tiniis ko rin yon. Ngayong taon, ika-7 taon, sa mismong araw ng kasal, sasabihin mo sa akin na nasa panahon ka ng disiplina. Panahon ng disiplina? Panahon ng disiplina talaga. Kung lalabagin ko yon, magbibitbit ako ng puting tela at isasabit sa pintuan ng bahay. Siya, pwede namang hindi ka magpakasal. Pero ngayong dumating ang naghahain ng kamay, malaki ang pinanggalingan. Bahala na, hayaan mo na lang ang kapatid mo ang magpakasal para sa'yo. Sandali. Simula't sa pool, hindi interesado ang kapatid ko sa mga lalaki. Papakasalin mo siya para sa akin? Wala na akong magagawa. Naalala ko, 7 taon na ang nakalipas. Sa Jiangzhou, may pamilyang Xu na pinapalitan ng kuya ang nakababatang kapatid sa pagkakakulong. Kung ang pamilya nating Yu ay papapalitin ang nakababatang kapatid para ikasal sa lugar ng ate, wala namang problema yon, di ba? Kung ganoon, sisira mo ang buhay niya. Ayoko magpakasal. Ayoko mag-asawa. Ate, bitawan mo ako. Pabalikin na lang si Moxue. Ngayon, wala nang panahon ng disiplina. Kung wala talagang paraan, ipapakita ko na lang ang determinasyon ko sa pamamagitan ng kamatayan. Kung susundin ang nangyari sa nakaraang buhay ko, unti-unting humina ang pamilya namin. Para mapigilan ni tatay ang pagbagsak ng aming negosyo, pinilit niya akong pakasalan ng isang ginoong may masamang ugali mula sa isang kilalang pamilya sa Imperial Capital. Hindi ako pumayag. Sa buhay na ito, hindi pa rin ako pumayag. Pero ang pamilya namin ay lalong umunlad. Bakit? Zhao King, huwag ka munang magpalit ng damit. Tingnan mo muna ang lalaking ikakasal. Ang lalaking ikakasal? Siya kaya? Tay, wala na akong pakialam dyan. Aalis na ako. Hoy, sandali. Paano kung ayaw magpakasal ng ate mo? Ikaw naman ang papalit. Tay, hindi ako pwedeng magpakasal. Sinabi mo, pinapayagan akong manatiling single magpakailanman. Nasa ate mo yan. 2 anak na babae lang ang meron tayo sa pamilya. Kung ayaw niyong magpakasal pareho, paano na ang ating lahi? Gusto mo lang makahanap ng isang makapangyarihang pamilya para sa isang marriage alliance. Ate, Huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaang magdusa. Zhao King, naniniwala akong pag nakita mo ang lalaking ikakasal, papayag ka. Siya nga kaya? Tatay, siya ang lalaking ikakasal. Hindi pwede. Hindi talaga ako magpapakasal sa isang... Ito. Anak, ang 8 lalaking ito ay pinili kong mabuti para sa iyo na mapapangasawa. Lahat sila ay gusto kang pakasalan. Tay, nagloloko ka. Sa kondisyon ni ate, dapat mga 18 man lang ang simula. Yung 8 ito, sino ang minamaliit mo? Sapat na ang 8. Kung dadagdagan mo pa, baka si ate ay hindi na makapili. Tay, palagi kang maingat at matatag. Bakit ngayon ka ganyan? Xiaoging, ang lalaking ikakasal, pipili ka ba o hindi? May oras ka pang magbago ng isip. Hoy, Xiaoking, hindi ko pa nasasabi ang mga patakaran eh. Nagmamadali ka na agad. Sige, hindi ako nagmamadali.
Tatay, magsalita ka. Una, ito. Hindi ka pwedeng makipag-usap sa kanila. Hindi ka pwedeng humawak. Ang pagmamasid, dapat nasa 2 metro ang layo. Madali lang yan ah. Pangalawa naman, 3 pagkakataon lang ang meron ka. Kung maubos mo ang pangatlo at wala ka pa ring napili na mapapangasawa, wala ka ng pagkakataon. Pagkatapos, si tatay na ang pipili para sa'yo. 3 pagkakataon. Sobra-sobra na ang 3 pagkakataon. 8 tao lang naman ang kabuuan. Malapit ka nang makakuha ng kalahati. Naniniwala ako na mapipili mo ang taong gusto mo. Ang dami naman ng 3 pagkakataon. 1 pagkakataon lang. Sapat na. Jingching Grand Hotel. Water bedroom, black card. Ang nangyari 7 taon na ang nakalilipas. Naalala mo pa ba? Pero, hindi kita pipiliin dahil panakipbutas ka lang. Ang kamay niya, hindi ganoon kaitim. Ang galing mo, Miss Yu. Xiao, Jug. 7 taon na ang lumipas ngayon. Ang kamay niya, mas maitim pa kaysa sa akin. Hahaha. Mukhang tama ang hula mo ah. Pero Chowching, hindi mo na kailangang magdaldalan ng paanalisis. Pagkatapos tanggalin ang maskara, wala ka ng 1 pagkakataon. Mayroon ka pang 2 pagkakataon. Diretso ka na lang pumili ng taong gusto mo. Sige, pipili na ako. Ang mungkahing ito, na pumili ng mapapangasawa, ay ideya mo ba o ideya ng tatay ko? Nakakatawa. Gusto ko ito. Kunin mo na agad yung nasa likod mo na bagay. Tapos pwede mo nang tanggalin ang maskara. Puhaw, ikaw? Binibining Yu. Hindi naman siya pilay. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ako ang pinili mo. Ay, mali ang naalala ko. Sa buhay na ito, hindi siya pilay. Hindi pilay? Eh di gawin mong pilay? Huwag mong gambalain ang ate ko. Kung hindi siya makapili, paano kung ako ang mapilitang magpakasal? Ikalawang binibini. Ako na ang bahala. Umalis ka na riyan. Huwag mo akong pilitin na sipain ang magandang binti mo. Chowking, huling pagkakataon mo na ito. Kung hindi ka pa rin makapili, huwag mong sisihin ang tatay mo kung maging hindi makatuwiran. Sa totoo lang, parang hindi naman ganoon katapat ang pagmamahal mo. 7 taon lang kayong hindi nagkita, halos nakalimutan mo na siya. Yung taong nasa ilalim ng maskarang iyan. Gaano kaya siya kasama ang loob? Kaya kong pumili. Sige, pumili ka. Pareho ang pangangatawan at hairstyle. At suot pa nila ang maskara ng Armor Warrior. Diba? Sa 8 taong ito, wala siya? Ewan ko, baka ang nakaharap mo ay siya na nga. Kung ngayon, kahit ito, hihingi ka pa ng tulong sa akin. Chow Yu, nasaan na ang tiwala mo sa sarili? Tanong ko sa'yo, paano isinusulat ang Yu sa pangalang Xiao Yuer? Ikaw na nga. Binibining Yu. Saan ko naman malalaman kung paano isulat ang karakter na Yu? Di ako nakatapos ng elementarya. Nag-deliver na lang ako ng pagkain. Ikaw. Alam ko na. Niloloko niyo ako. Mukswe, mukhang hindi makakapag-asawa ang ate mo ngayon. Walang nakapagbigay kasiyahan sa kanya. Mukhang ikaw na lang ang kailangang pumalit para sa kanya. Halika, ipakikilala ko sila sa inyo. Ito, ang tumulong sa aming pamilyang Yu, nang kami ay malapit ng mabangkarote. Siya ang nagbigay ng sapat na pondo upang matulungan ang pamilyang Yu na malampasan ang krisis. Ginoong Peng. Magandang araw po. Ito naman ay mula sa Qingjing Technology Co. Limited, si Ginoong Little Juge. Malayang nagbukas ng kanyang mga patent upang maranasan namin ang benepisyo ng pag-unlad ng teknolohiya. Tumulong siya sa pamilyang Yu na makabalik sa rurok. Hoy, Ginoong Yu. Ngayon, tawagin niyo na lang akong Ginoong Great Sleeping Dragon. Sunod. Hoy. Bakit pagdating sa akin, ayaw mo nang magsalita? Naghihintay pa ako ng papuri mula sa'yo, Boss Yu. Ako ngayon, ay tunay na si Poho. Ha 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 ha. Magmaneho ka. Saan tayo pupunta? Huwag kang magtanong. Magmaneho ka lang. Miss, malala pa rin ang mga kasalanan ng kasakiman, galit,
at kamangmangan mo. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan mo sa dalawang buhay. Parang hindi maganda yan. Sino ka? Ako si Xu Jing. 30 anyos na ako. Pagkaraan ng isang araw, Ako ang magiging asawa mo. Ang palayaw mo ay Xiao Yuer. Tama ba ako? Sa madaling salita, ako ang magiging asawa mo sa hinaharap. 7 taon na ang nakalipas dahil sa isang aksidente. Tayo ay naghiwalay. At hindi ko inaasahan na ako'y magiging isang bilyonaryong CEO. Kahit hindi ko alam kung gaano kakataas sa hinaharap. Ngunit sa bandang huli, tayo ay magkakasama rin. Kaya, mangyaring pakiusap, magpakasal, at magkaanak tayo sa lalong madaling panahon. Ito ang aking water bedroom sa hotel. Sa ngayon, hindi pa ito ang paborito kong estilo. Baka pagkatapos nating subukan, magustuhan ko na. ayokong subukan yan sa'yo. Paano pwedeng mangyari yon? Ngayong araw, ang tatay mo ay maling nagbintang sa'yo. Hinikayat ka ng kapatid mong babae na maglaro ng isang close game at napilitan ka na pumayag. Isa pa, marunong akong magmaneho. Naghihintay ako sa labas. Alam mong ako ay magagalit at tatakbo palabas. Ayon sa Buddha, may koneksyon tayo sa nakaraang buhay. Kung pagkatapos ng isang quarter of an hour, hindi ka nagalit at tumakbo palabas, sa gayon ay ituturing ko na tapos na ang ating koneksyon sa buhay na ito. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Para. Hintay, tanggalin ko muna tong kwintas ko.